Bawal daw ang call to action sa FB. Kalokohan po yung sabi na bawal. Yung mga tuturo ng ganyan, imbis na mas ipaliwanag, mas intindihin, ibigay yung ipaalala sa inyo, ipaunawa sa inyo kung ano ba talaga yung bawal at hindi, para lang panindigan yung sinabi nila, kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano pinapakita mga articles, yung mga alam yung illogical, irrelevant, hindi, wala nang common sense. So, ang una natin topic na pag-uusapan is, ang sabi ni Mami Jengay, siguro may napanood siya, no? Bawal daw ang call to action sa FB. Ayan. Sabi ni Mami Jengay, bawal daw ang call to action sa FB. Now, hindi ko alam kung saan napanood ni Mami Jengay ito. And again, this is a topic na napag-usapan na natin ng matagal na, especially nung gumawa ng content, si Rise Up by Chris, nakalimutan ko na yung pangalan niya, na bawal daw yung call to action sa FB. And that's not true. Alright? Yung call to action po is highly recommended ng lahat ng platform, mapa TikTok, Facebook, Reddit, 'di ba? For them, 'di ba? For them to remind your viewers, your audience to subscribe, to follow, to like your page, so they can always go back to it. They can easily access it through the links that they like. It will be also an indication on how many viewers and audience na gustong balik-balikan yung page mo at gusto yung content mo. Call to action po is hindi bawal. Ang bawal po is yung engagement bait. At magkaiba po yun. Alright? Yung engagement bait, as explained, most of the time, merong kapalit kang ipinapangako para sila ay mag-engage inauthentically. Ibig sabihin, hindi naman talaga nila gusto mag-engage. Wala naman silang pakialam sa ginawa mong content, sa post mo, sa video mo, sa picture mo. Pero meron kang ipinapangako in return. Kaya sila mag-i-engage inauthentically. Peke. Fake engagement. Yung engage to engage po is fake engagement. Yun, bawal yun. Kasi nag-i-engage ka inauthentically. Hindi naman totoo. Nagpapanggap ka lang. Kasi umaasa ka ng kapalit. At ano yung kapalit sa engage to engage? Mag-i-engage din sa'yo. Yun yung bawal. Yung maglagay ka ng call to action sa huli, i-remind mo yung viewers mo to follow if they like your content, if they find it valuable, is okay lang, is pwede, is highly recommended. Ang hindi pwede is yung mangako ka ng kapalit para lang mag-engage sila kahit ayaw nila. Ano yung mga example niyan? Lahat ng pupuso nito makakasali sa raffle. Engagement bait. Isa sa mga engagement bait na post, yung lahat na magpupuso nito is magkakaroon ng blessing this coming ganyan. Engagement bait yun. I-heart nyo to for Bongbong, i-like nyo to for Lenny, ganon. Engagement bait yun. Yung sinishare ko sa inyong video, ikinemento ko sa inyo, na lahat na mag-share ng video na to, i-share ko yung 3 video nila. Triple. Engagement bait yun. Because you're promising something in return para lang mag-engage sila kahit ayaw nila. Kahit hindi naman nila nagustuhan yung content mo. Kahit walang kwenta para sa kanila yung content mo. Pero dahil may pinangako ka na gusto nila makuha, mag-i-engage sila. Yun yung bawal. Now again, hindi perfect ang system. Hindi naman natin masasabi na, ay bakit ito nakalusot, ito hindi. Diba? We cannot say na, ay bakit ito engagement may ito clearly pero nakakalusot. Wala tayong magagawa doon. Hindi naman tayo sa meta eh. Okay? Ang mahalaga lang dyan, alam mo. Para kapag nasampulan ka, maintindihan mo. Para hindi ikaw yung masampulan. Hindi ikaw yung magkaroon ng pagkakamali. Hindi ikaw yung bigyan ng penalty. Okay? So, Mami Jengay, to answer your question, bawal ba ang call to action? No. Kalokohan po yung sabi na bawal. Now, unfortunately, sometimes, or most of the time, yung mga tuturo ng ganyan, imbis na mas ipaliwanag, mas intindihin, ibigay yung ipaalala sa inyo, ipaunawa sa inyo kung ano ba talaga yung bawal at hindi, para lang panindigan yung sinabi nila, kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano pinapakita mga articles, anong tawag dito? Yung mga yung illogical, irrelevant, hindi, wala nang common sense, para lang i-back up yung sinasabi nila. Madalas nangyayari yan. Kaya nga mag-ingat kayo. Kaya nga dun tayo sa tunay na magaling. Wag na wag sa nagmamagaling. Madalas ganun eh. Pinangangatawan na lang yung sinabi nila, kasi kahit mali, papangatawan na nila. Yun yung pinakamasamang example ng isang content creator, yung hindi kaya maging accountable sa pagkakabaling na sabi niya. Hindi niya ma-correct. Papangatawanan na lang.
gagawa ng mga kung ano nung ng kung ano nung article, kung ano nung supporting details kahit na wala ng ano irrelevant na, illogical na. Sabi ko nga ako hindi ako nangyari na nakaraan lang. I don't have time arguing with people who doesn't accept yung ano, yung katwiran ng iba. Okay? Again, pag sinabing opinion, walang tama at walang mali, pero pag nag-uusapan natin is policy, 'di ba? Bylaws, mga ganyan, hindi yan pwedeng mag-iba. Maaaring iba yung interpretation niya, iba yung interpretation nito. So dapat magkaroon kayo ng collaboration para mas maintindihan ano ba talaga? Ano ba talaga yung tama? Ano kasi 'di ba ganun? Nagkakaroon tayo ng open discussion para kasing maling pagkakaintindi natin eh. Alin ba talaga dito? And okay tayo dun sa ganung discussion kasi we wanted to learn. Pero if you're just trying to prove na mas magaling ka kahit na yung sinasabi mo is mali na, we don't have time or we don't want to waste time, 'di ba? Correcting people na hindi naman magpapatama. Okay? Doon tayo sa mga nakakarinig. Doon tayo sa mga nai-influensyahan niya. We have to correct the mindset. So, dapat maabot natin sila. Use our influence to correct them. At sabihin na ang call to action po ay okay lang. Alright? Okay lang po ang call to action.